Regards mo ako sa obispo mo, Brother Wendell. Yes, Father. Yes, Father. Friend, friendship sila, friendship. Sana may mga pari na mga close to nyo na makatikais natin through the, alam mo, nakaintindi ako sa kanila dahil, lalo na yung mga kasama nating pare, bakit hindi sila, yung kaalaman nila ay, pati ako, naka-learn lang ako sa exorcism nung ako po ay naging pari na. At na-expose ako sa mga very, committed. Katulad ni Brother Wendell, Brother Tata, Dr. Ditching, at Brother Rolly Bangos. Kailangan lagi, ito po ay palatandaan na, dagdagan pa natin yung catechism sa loob ng simbahan, Brother Windel, pati na yung hierarchy dahil nag-audience ako sa mahal natin na obispo, Brother Windel, si Bishop Abit Uy. Sabi niya, kailangan talaga na may commission on exorcism na obispo sa CBCP. Ang hirap talaga galing pa sa mga mataas na hierarchy ang pumapabor at nag-promote ng albularyo. So, Totoo. imagine, mataas na hierarchy ng simbahan pagkatapos pinapabaran ang albularyo. At maliban yan, yung sinasabing, bakit nyo binabanggit yung demonyo? Palagi na lang kayo nagbanggit ng demonyo. Nadidemonyo na kayo. Nakalimutan na ba? O di ba niya na basa na kahit nga si Saint John Chrysostom, anong sabi niya? We preach this not because our discourse of the devil is weight to us, but because this doctrine is full of security to us. Wow. So, uh, paano natin, by virtue of baptism and confirmation, we are all soldiers of Christ and we are called to fight under His banner. Ano po makipagdigmaan kung hindi natin tatalakayin ang mga taktika ng demonyo? Atin na ibigay kepada Brother Darwin. Good evening. Before natin yung question and answer, let us not feed the demon. Wag natin pakainin ang demonyo. Pinapakain natin ang demonyo, sabi ni Monsignor Rosete, every time you are unforgiving. Every time hindi tayo magpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin, we feed the demon. Ano pa yung pagkain ng demonyo? Yung anger, hatred, na puno ng puot yung ating isip at puso. Puno tayo ng ah, galit. So, we feed the demon. Pangatlo, victim mentality. Feeling victim. Na wala akong kasalanan. Hindi natin aaminin ang ating mga kasalanan. We feed demons. Okay, ano pa? Fear. Namumuhay tayo sa takot. Ang dami sa atin ang namumuhay sa takot. Kaya nga, malinaw ba yung ano ko, bro? Jando? Yes, Klaro ba? yes. Malinaw. So, fear. Kung tayo ay namumuhay sa takot, mga kapatid, yan, pinakain natin ang demonyo. Malinaw ba, bro? Jando? Yes, malinaw, brother. Pinakain natin yung demonyo. Mataba na mataba yung demonyo. Ano pa? Isolation. No? Parang, gagawa tayo ng sariling mundo natin. I-isolate natin ang ating sarili sa mundo. No? Lagi na lang nandyan ka sa
kwarto mo, naglalaro ka lang ng duta, naglalaro ka lang ng kahit ano na makasama sa atin. I-isolate natin ang sarili. We are not created by God to be alone. We are social being. Don't forget that we are social. We are created as social being. Isolation, no? Lagi na lang ikaw mag-isa, no? Ano pa yung i-feed ng mabusog yung demonyo? Magical thinking, no? Yung magical na magical na pag-isip, no? Gagaling ka instantly, no? Basta pupunta ka sa amin in the name of Jesus, gagaling ka. Magical thinking. And superstition. Ano ba yung superstition? Then yung magical thinking is to lead them to falsehood. Yung magical thinking. In the name of Jesus, gagaling kayo lahat. Huwag na kayong pumunta sa doktor kapag lalapit kayo sa akin. Ganon. Magical thinking po yun. It feeds demon. Superstition. Yung mga, pamahiin. It feeds demon. Yung narcissistic. No? No, yung narcissistic. Yung mga tao na isipin natin na tayo lang ang tama, na feeling victim, tayo lang, yung iba ay ako lang ang wasto, lahat ay nakagawa ng hindi maganda, ako lang ang, parang nakafocus sa sarili. Arrogance. Lagi kang, ano ba ang Tagalog ng arrogance? Judgmentalism. No? Madali tayong maghusga. Kailangan, anong gawin natin? Let us not feed the demon. Starving out. Let us start starving out the demons. No. 'Di ba? Unforgiveness. No. Make acts of forgiveness. Patawarin natin. Humingi din tayo ng tawad. Patawarin din natin yung mga tao na nagkasala sa atin. So, ma-starve yung demonyo, magutuman yung demonyo. When we offer forgiveness to those people who offended us. Anger. Let go of inner angers. No? Kailangan iproseso natin ang anger. Normal namang magagalit tayo. Pero hindi normal na buong araw tayo magagalit. Hindi po yan normal. Ephesians chapter 4 verse 26, huwag niyong hayaang lumubog ang araw na galit pa tayo. Dahil kung galit pa tayo, binigyan mo ng malaking lugar, no, ang demonyo sa puso natin. So let go of inner anger. Victim mentality. Anong gagawin natin? Be grateful. Para ma-starve yung demonyo, para magugutom yung demonyo, be grateful. In all circumstances, in all situation that we are facing, be grateful. No? Kung nagkasakit ka ngayon, Lord, thank you for this illness. Ito po ay binibigay mo sa akin para maging close, more close to you. No? Meron kang lesson na ibibigay sa akin. Your will be done, not my will be done. Ang ganda, no? Diyan paraan na yan, you starve the demon, no? Pinagutom mo yung demonyo. Galing po ito ni Monsignor Rosete sa ating conference sa UST. So, ang dami pong natutunan ko dito, mga kapatid, na gusto kong i-share sa inyo. And then, from isolation, belong to a faith community. No? So, sasali tayo sa mga Single for Christ, for example, Youth for Christ, Paris Youth Ministry, maging aktibo tayo. Hindi tayo ginawa ng Diyos na mag-isa. Even Him is Trinitarian. Even the Lord is Trinitarian, a community. No? So we are the image and likeness of God, mga kapatid. So belong to the faith community.
belong to a faith community. Kailangan, kung may talent ka sa pagkanta, i-present mo yung sarili mo. Gusto kong maging member sa choir. Kung magaling ka logical yung reason mo, pwede ka sasali sa Catholic Faith Defender, no? At kung meron kang tinatawag ka sa Ministry of Exorcism, pwede ka mag-case officer. Okay? Belong to a community. Don't isolate yourself to the community. It feeds the demon. Okay? Mabusog ang demonyo kung mamumuhay tayo sa takot. Trust in Jesus. So manalig tayo ni Kristo. Jesus, I trust in you. Whatever circumstances, whatever difficulties I am facing now, Jesus, I trust in you. Sa pamagitan niyan, yung absolute trust to God, magugutom yung demonyo. Amen? Yung magical thinking or superstition, trust in Jesus and trust also to His church. No? So, proseso yung healing. Proseso yung liberation. Yeah? Proseso yung conversion. Trust in the Lord and trust also to His church. Para ma-starve yung demonyo, para magutom yung demonyo. Yung narcissistic and arrogant ka, be obedient. Follow the words of the gospel. Follow the words of the church, the teachings of the church. Be obedient. Yan. Magugutom yung demonyo. So, yung being judgmentalism, do not judge. No? Sa pamagitan niyan, mga kapatid, sa pamagitan nito, pagutumin natin ang demonyo. No? So, increase your faith, increase our trust to Jesus, and embrace the sacrament, magugutom yung demonyo. No? Let us, starting tonight, let us starve out the demon. Amen! So ngayon, dahil tanungan portion, nag-intro lang ako, kumusta na po kayo? At sana nasa mabuting kalagayan po kayo. At sa ating mga kasamahan na gabi-gabi po, at dahil yung schedule ko ay ang daming schedule ko dito sa parokya, meron pang exorcism, meron pang mga may sakit sa parokyano natin na from time to time, on call, galing pa tayo anointing of the sick sa parokyano natin na hindi na makatayo, 94 years old. Dinalaw natin kanina. At galing tayo nag-exercise po, 5 po. May from Cebu, may from Siquijor, may from Davao, may from Bohol lang, sa Maribohok. Isa is from Mindanao. May nag-surrender sa atin. Kanina pa po, 32nd Masonry. Masonry. Freemasonry. So, isa siya sa mga high rank po. At mag-interview ako kung may time ako bukas, ma-interview natin siya. Dahil hindi basta-basta itong organisasyon. Dapat malaman nyo po ano kadelikado po itong secret organization na very influential in our country, in my province, not only in my province, but in the whole throughout our country. Not only the Philippines, but to the whole world, the secret organization. Dahil sa ating patuloy na pag-evangelize sa mga kapatid natin na nandito, isa sa mga high rank po ng Freemasonry, pumupunta po, nandito po sa office natin. At nag-renounce siya dahil ang dami ng harassment niya. At kung mapagbigyan ng pagkakataon bukas, ng umaga, mag-share po siya. Okay? So, ang ganda po. Pero kahit na manganganib man nating buhay, to tell the whole truth, pero well and good. Kailangan natin isiwalat ang katotohanan. No? Sundin natin si Kristo.
Nagpakamatay siya dahil siya ang katotohanan. Ganyan ka-precious yung katotohanan, mga kapatid. Amen! So ngayon, tanungan portion na. And then, mga 9:30, magsimula tayong mag-bless ng mga sacramentals ninyo. And then, magsagawa din tayo ng simple prayer of renouncement, deliverance, from illnesses, from harm, from unclean spirits. Kailangan natin po yan para maprotektahan tayo. Totoo, isa lang yung kaaway natin. Hindi tao, kundi masamang espiritu. Biblical po 'yan, no? Biblical po 'yan. At wag kayong mawalan ng lakas ng loob. Kung merong ah, sasaway sa atin na kasama natin, pari, obispo man, patuloy lang tayo magsiwalat sa katotohanan dahil ang sinasabi naman natin ay hindi galing sa atin, kundi galing kay Kristo na iniwan niya sa Santa Iglesia Katolika. Amen? Father Jando, meron na bang magtanong galing sa ating mga kapatid? Okay, so sa lahat ng mga gustong magtanong dyan, abangan natin sino ang pinakaunang mag-open camera. Yan Yes. ha. Sino ang pinakaunang mag-open camera? Ang nakaresan dito si si Ate Victoria. Brother Jando, Yes. ito, direct to the question, direct to the point na lang para hindi na mag-share, hindi, Oo. direct to the point sa question nila para mabigyan natin naman ng pagkakataon ang iba. Okay? Okay, so ang mga nakaresan dito, si Ma'am Victoria, si Brother Tudy Boy, si Ate Rolette, si Daniel Eric Tal Placido mo siguro to, Danny, and Ate Linda Bagnas. O kung sino man dito ang pinakaunang mag-open camera sa mga nakaresan, yun ang aking unang tatawagin. Tingnan na, yun, si Daniel ang pinakauna. Okay, Brother Daniel, good evening. Good evening po, Father. Good evening, Good evening bro po sa lahat Daniel. ng nanonood. Tatanong ko lang po, ano pong pinagkaiba ng barang at ang kulam? Magandang tanong yan. So, ang kaibahan ng barang at kulam, spelling. By the way, yeah, I'm just kidding. So, ang barang, yung mga insekto, parte yan sa curses. Mm. Ang general term niyan ay curse or ano ba yung Tagalog ng curse? Sumpa. Sumpa, no? Ang barang, ang palatandaan na biktima ka ng barang, una, walang finding sa doktor yung sakit mo. At merong lalabas na mga insekto, kagaya ng ine-exercise ko kanina from maribuhok. Alam nyo, kapag meron siyang merong sakit na hindi niya ma-describe, wala din finding sa doktor. Merong maraming mga insekto biglang sisipot sa kanyang higaan. No? Sa loob ng close yung kwarto nila. Okay lang nasa labas siya natutulog, di ba? Close yung room nila at biglang lalabas ang different insects sa ilalim ng kanyang higaan. No? Malinis na malinis yung higaan niya. Okay lang isang beses. Halos araw-araw po. At nung ini-exercise natin siya, so yung mga insects ang lalabas, kapatid, yun po ang barang. Ang kulam, hindi po insects ang lalabas. Maraming mga karayom na lalabas, mga sharp objects, lalabas sa katawan mo, at may mga pako, may mga arios na isuka mo. Dito sa ating ministry, may dalawa na po na sumuka ng pako. Yun po ay biktima ng kulam. So yung kulam, mga sharp objects. Yung barang, kapatid, mga insekto, mga sakit na walang findings ng doktor. Bigla lang kapag may mga buhangin na lalabas sa iyong katawan without scientific explanation. Yun po ang barang at kulam, kapatid. Okay, last na second lang po. question. Last na lang po. Paano niyo po ma-determine na victim yung pasyente ng
kulang o barang? Una, kung kulang mga sharp object, pako, lalabas, katulad ng dalawang pasyente natin, lumabas yung pako nung ine-exercise natin. In the name of Jesus, sumuka siya ng malaking pako hanggang 5. Number 5 na pako. Number 4, number 3, number 2 na pako, at number 1. No? At merong lumabas na mga karayom, 32 na karayom dito sa kanyang leg. Yan po ay kulang ng mga sharp objects. Kung kung mga insects yung lumabas, yun po ang barang. So yung kaibahan. So meron ding barang na lalaki bigla yung mo, tiyan, pati yung bayag. Bayag ba yun, Brother Jando? Itlog? Yes, yes. Meron tayong bagong pasyente na lumaki yung bayag niya hanggang tuhod po after election po dahil tumakbo siya bilang kapitan. Walang findings din sa doktor, malapit siyang mamatay. Mabuti na lang nandun ako sa Tagbilaran at pinuntahan ko siya sa hospital. Nung simple prayer of deliverance lang, diagnostic prayer lang, grabe, nawala na sa sarili. Naka-oxygen siya. Hindi na siya makatayo. At sa pagpasok ng mga doktor, dalawang doktor pumapasok sa ward, nabigla din ako dahil nag-react. At sinabi ko, may findings ba ito ng doktor? Wala. So, ipalabas nyo yan dahil ay solemn exercise natin. Nung binigyan natin ng series of exorcism and deliverance kapag nag-react siya, ngayon ay lumiit na yung bayag niya at lumiit na din yung kanyang at yan. And then bumalik na siya sa trabaho. So, yan. Isa yan din sa palatandaan ng barang. No? So, ma-determine lang yan kung mag-interview tayo sa mga hinaharas ng demonyo. Kapatid. Dalawa lang findings sa doktor eh. So, ngayon ay gumagaling na siya kapatid at bumalik na siya sa trabaho niya. Amen. Sa negosyo niya. Salamat sa Diyos dahil sa sacrament po at dahil sa prayer ng simbahan. Hindi dahil ni Father Darwin. Okay, Thank you Brother po. Daniel, okay na ba yon? God bless. Daniel Opo, Eric thank you po. Oh, Taplasido. Taga saan, bro? Pampanga po. Batang-bata ito, ha? San Fernando, Papari ka, Pampanga. bro, ha? From Pampangan. God bless. Dong Daniel, ha? God bless. okay. Thank you kay Brother Daniel Eric. So, lito naman tayo ngayon kay Ate Victoria, ang next na nag-raise hand. Ate Victoria, good evening. Unmute. Hello po. Hello po, good evening. Hello, Sis Victoria, taga saan? Cagayan de Oro po, Father. Magandang Cagayan gabi de po Oro. sa inyo. Magandang gabi. Father, isa lang po yung katanungan ko. Medyo complicated kasi yung buhay ko eh. Mm-mm. Tuwing kasing nakikinig ako sa mga talk mo, lahat na yata ng talk mo pinapakinggan ko eh. Tsaka Salamat. minsan ulit-ulit na nga po. Natatakot po ako. Bakit hindi ako makatulog, Father? Tuwing Meron ba makinig ka yung sa akin. harassment? Oo, pag Mm. nakikinig ako. Mm. Kasi bulag po ako eh. Nabulag ka. And then, may ka ba? Nag-receive ka ba ng cares? Nag-practice ka ba ng cares? Opo, linggo-linggo po ako nagsisimba. Araw-araw That's nakikinig good. ako ng online mass. Mm-mm. Kanina lang po nag-confess ako. That's good. And then magsagawa ka ng renouncement. Yung renouncement, pinupost ko po. Yung solemn Nag-renounce din renouncement, po ako. Yung nasa solemn po, hindi Facebook, ko alam. nasa Facebook page ko po. Pinipin ko po. Hindi siya makakita, Bakit Father. In front Bulag of the siya. blessed bulag po ako eh. paano yan? Yan na nga Paano po eh. yan, Yun no? lang pong tanong ko kasi So, hindi ako makakita. Tapos, bakit hindi ako makatulog? Actually, mula nung nabulag ako, tuwing gabi, nagpatingin ka na ba na sa doktor? Kapatid, nagpatingin ka na ba mahaba na pa sa naman doktor? kwento Kailangan to, din natin Father. ng... Oo, na-surgery na Oh, yung mata ko, yung dalawa, tapos naka-maximum na yung gamot, tapos tumataas pa rin yung pressure niya. Give up na yung mga doktor, pero Father, nung minsan na nag-bless ka ng holy oil, sabi ko may anak magpatak ng mata kasi sumasakit yung kaliwa.
Ito po kasing kaliwa, Father, may implant na lens. Kaso masakit siya madalas. Mm. Tapos nung sumakit, nag-bless ka, di ba ano ka ng senses? No, Adventing. nung anointing of senses, nawala yung sakit. Bakit po, Father? Nung minsan, hindi ko na maintindihan yung mata ko eh. Pinatakan ko ng holy oil. Bakit siya mahapdi? Sabi nila, patay na daw yung mga ugat. Kung patay siya, bakit mahapdi po? Hindi ka na Tuloy makakita kahit kaunting liwanag, hindi ka makakita. Zero po talaga. Una, iaalay mo yun sa Diyos. Jesus, I trust in you. And then, patuloy ka lang makinig. And then, kung hindi ka makatulog, i-consult mo yan dahil iba naman yan na karamdaman, di ba? We are not fanatic. Listen to the expert and then ask for a medicine. Bakit? Dahil nag-prepare naman tayo. Baka may sakit ka na natural na insomnia. So ask the doctor, ano yung gamot na kinakailangan mo din, ha? Niresitahan po ako ng sleeping pills, Father, Hindi pa rin nakatulog. Hindi pa rin nakatulog. Po. Baka po may harassment sa akin. Mag-prepare naman ako mamaya. Okay? At embrace your own suffering and then pagpasikan opinion din sa doktor, ha? And then mag-bless ako mamaya. Sige kapatid. po, salamat po, Father. Okay? Salamat sa laging panonood, ha, Victoria. God bless. God bless po. Maraming salamat po. God bless din po. Okay, thank God you. bless. Okay, thank you Brother kay... Jando? Okay. Brother Jando? Yes. Brother Jando, before Yes. patuloy, lahat ng mga, before magpatuloy sa sunod na magtanong, Brother Jando, sa lahat ng mga merong mga karamdaman, let us entrust it to God, and then wag niyong sayangin yung suffering natin. Don't waste your suffering. Offer your little and great suffering to Jesus. It costs redemption. Okay? Sana huwag sayangin natin kung may sakit tayong na hindi ipaintulot sa Diyos na gagaling. Just be consoled by contemplating the sorrows of Jesus. The sorrowful mystery. Kung meron kang problema, contemplate to the sorrows of Jesus. And then offer it your sorrow, bring your sorrow to Jesus, yung mga karamdaman mo, yung mga insomnia natin, let us offer it to Jesus, and then consult more to other doctor para meron tayong second opinion. Hindi naman lahat na makukuha through sacraments, di ba? Instrumento din ng Diyos yung mga doktor natin. So let us consult other, do a second opinion, or kung napay third opinion, para mabigyan tayo ng sapat or wasto na prescription. So, Brother Jando? Okay, atin namang isunod naman dito, matatanong naman si Ate Rolette. Ate Rolette, good evening. Hello po, Father. Magandang gabi po. Hello, Sister Rolette. Taga saan? Nasa Hong Kong po, from Samar, Catbalogan po. Oh, from Hong Kong. And then, Sister Rolette, direct to the question na lang magtanong, ha, para Opo. mabigyan natin ang iba. May tanong lang po ako. Yung kaibigan ko po, almost 20 years siyang hindi kasal. Civil lang po siya. Balak niyan, uwi siya this coming week. Ang tanong ko lang po is, ano po ba ang requirements po para kasi sabi ko sa kanya, time mo na yan, chance mo na yan na magpakasal. Sabi ko, bago tayo maano sa simbahan kasi baka by October is That's kami good. sa Magandang balita yan. Yun ang ano ko sa kanya, Father. Ang ano ko lang is requirements po. Ano pong kailangan? Requirements? Una, baptismal certificate, confirmation, and confirmation. Sinumar, pre-cana, at yung seminar din sa government, pre-cana, and then mga 3 tawag siguro every Sunday.
i-print yan sa sa publication sa parokya. And then yun na, interview sa pare. Yun na. Ano po siya, Father? Matagal po ba ang proseso niyan? Kasi 1 month lang ang bakasyon niya eh. 1 month Matagal po ang is proseso? enough. Enough po. Kung ang mga 1 month is enough. And then, lapit sila agad sa pagdating nila sa Pilipinas, present themselves to the priest, and then ito lang yung namin, Father, kaya ba namin ito? Tulungan niyo po kami dahil gustong-gusto na namin magpakasal. Di ba? Just present themselves. Just present their case to the priest, their parish priest. Okay? Para matulungan sila. Okay? Na-civil na ba sila? Oh, civil po siya. Okay. Maliit na lang. Ang kulang. Civil po siya. Okay? Salamat po, Mr. Father, Roulette? Opo. Pangalawang tanong po, okay lang? Sige. Ah, Sige. Kailangan po bang, doon kasi sa amin is, mayroong libingan doon ng 5 years lang. Yung parang mga lang, Yes. pinto. Yes. After 5 years Yes, is yes. hinuhukay na siya at ililipat na siya doon sa Ang Mm-mm. tanong ko lang, Father, is kailangan bang dasalan muna bago tanggalin yung boto or bago ilipat ang boto or bago ilibing ang boto ulit? Kailangan ba nagdasal or bless ng Father? Pwede. Pwede Pwede diretso na lang magdasal. or No? diretso na lang? Pwede din magdasal para sa kaluluwa sa taong sa buto, sa may-ari. We pray one Our Father, one Hail Mary, one Glory be for the eternal repose of Pedro. Example, Pedro. Ganyan lang. Hindi na kailangan And ng then, Padre po, hindi na po kailangan. Hindi na pare, po kailangan ng pare, yung family na lang po. hindi na kailangan. Pwede family. Pwede family. Buong pamilya, pwede patawagin yung buong pamilya and then magdasal. Pwede din kayo meron namang novena sa patay, no? Before ninyo hukayin, magnovena kayo 9 days for eternal repose of pwede basta magdasal kayo. Ano yung preferable na dasal ninyo, kapatid? Pwede din kayo magpamisa, mass Sa intention. Father, kung doon sa paglilipatan, kailangan din po yung, halimbawa yung ila papasok na sa hukay, kailangan pa rin po ng dasal or yun na yun po? General na siya? Pwede magdasal din kayo doon. Pwede. Everything Everything is... The same lang po yung dasal? Simple na dasal. Our Father in Mary, glory be for eternal repose. Dala kayo ng kandila. Magsindi kayo ng kandila. We'll pray for eternal repose of the soul of Pedro. One Our Father, three Hail Mary, glory be. Amen. Pwede kayo magpamisa before sa paghukay ninyo at pag-transfer sa kanyang kalansay. Magpa-mass intention kayo sa parokya. Okay po, Father. Salamat po, Father. Mabutit na itanong. Naalala ko lang. Last po, okay lang? Yes. Okay. Salamat po. Salamat po. Ang kamag-anak po ba, halimbawa po may patay po, narinig ko lang po kasi ito. Halimbawa po may patay, kamag-anak. Sabi po is hindi po pwedeng magdasal ang yung immediate family. Hindi totoo 'yan. Mas pinaka-effective pa magdasal yung family members, 'di ba? Nanay mo 'yan eh. Yung mga tigpanga-G, no? Mabilis na magdasal. Hail Mary, full of grace, Lord is with you. Holy Mary, Lord. Ngayon, meron pa siyang ibang patay na dadasalan, no? Pinaka-importante, kung may mamatay, yung pamilya ang magdasal. Ano yun siya? Yung Pinaka-importante. pamahiin pala yun siya kasi yun ang mga naririnig ko dati. Hindi totoo yun. At yan ang ebanghelyo ngayon. Sinusunod nyo ang tinuturo ng inyong mga ninuno. Hindi nyo na sinunod. Di ba? Teaching natin na magdasal sa patay. Paano yon? Hindi na tayo makapagdasal sa family members natin. Contrary yun sa turo ng simbahan, di ba? Sinong nagturo niyan? Galing yan saan? Sa kaaway ng simbahan. Para kung may mamatay, hindi ka mag-pray. So, dapat tayong immediate family members ang magdasal ng nobena sa patay. Hindi yung tigpangadji.
Susuhol ka o ikaw mag-pray niyan. Kami dito nagluluto lang. Hindi nag-pray yung immediate family members. Hindi maganda yun. Dapat lahat ng family members, mga apo, mga anak, sali, yung tatay, yung nanay ang mag-lead. Yun ang the best na prayer. Galing sa puso natin. Dapat tayong immediate family members ang magdasal. Hindi yung hindi kaano-ano natin. Yun ang hindi turo ng simbahan. Na bawal magdasal sa patay yung immediate members. Yung punto mo, di ba? Yes po, yes po. Dapat tayo talaga magdasal. So sa lahat ng mga punto natin na nanonood ngayon, kung may patay man na family members natin, bili ka ng nobina para sa patay. Kayong buong pamilya ang magdasal para ni tatay na namatay. Di ba? More meaningful sa atin yun dahil tatay nating namatay. More, makahulugan yung dasal natin dahil para ito ni tatay, sa kaluluwa ito ni tatay. Yung nagdasal ay walang koneksyon sa patay. Anong nangyari? Ang bilis magdasal. Hail Mary, full of grace, Holy Mary, Amen. Our Father, Holy Mary, Amen. Dahil, yun, nagdadasal pero hindi sa puso. Pero, kung tayo, yung family members, yung magdasal, tago sa puso po. Yan po, Sister Juliet, dapat tayo ang magdasal, hindi yung ibang tao. Kung merong mamatay. Okay? Salamat po, Father. Magandang gabi po. God bless, Sister Salamat Roulette. po. Magandang gabi din. Okay, thank you kay Ate Rolette sa iyong katanungan, Ate Rolette. And then, nag-low camera okay, akala ko hindi na magbubukas ulit. Ma'am Ate Linda Bagnas. Ate Linda, good evening. Good evening po, Bro Jando. Hello, good evening, Good te. evening, Sister Linda. Taga saan? Liluan, Cebu. Liluan, Cebu. Liluan, Cebu. Anong ipaglingkod namin, Sis Linda? Pwede ang testimony, Father. Mag-testimony ka. Sige. Direct to the point na lang, Sister Linda. Ha? May mag-interpret na ko ba? Sige. Si Brother Jando bahala. Sige, mag-Bisaya ka lang. And then, direct to the point na lang, Sister Linda. Ha? Sa ang interview mo, sige, ha? Father. Sige. God bless. Mag-start ka na. May gabi gani mo, Lord, og sa tanan nga naminaw, Darwin, og sa tanan nga CFD. Ako lang ikuan ba kay is nga kanang katong nang akong bana sana naay babay babay sa una lain. Naay lain ya karon kay sa Pilmiro kay wa jud ko mahibaw nga kuan moto nga kanang ako siyang gisundan niya karon kay ning adto man siya sa kuan kanang simbahan bitaw niya karon kay kanang pag adto niya simbahan naibong ko nganong sige siya sud og gawas kuan di ay kanang naday siya gihuwat siya lang usaw siya ka ako lang siyang gisundan naghabal-habal ko Father niya dayon pag tan-aw nako na may nihuno nga kanang jeep o niya moto pagtanaw nako dito ko nakakuan nakasaksi nga kanang perti yung sakitan nako sa kung pero karon Father what na ni siya kuan na sakit Father bisag gamay kanang akong na purag na-healed na bitaw siya converted na siya ngayon. Una nagbago na siya ngayon. Temsa di kuan man naay nagtawag. I see. Di sa una Father ni hinay man akong kuan Father. Hinay akong alitan mo. Nako kabati hinay kayo inyong tingog. Kuanan te. Straight to the point lang te kay napay dagadagan nag-raise para mangutana te.
Ah, unya katong higayon na kay kanang wa pa ko kay bawat ko kung unsay mga kanang bitang unsay mga maayo og dili maayo. Itong higayon na sus, Mm-mm. ako mukuka kuan ato ni adto po albularyo pod kay aron ni kuan ako kadang Mm. ipahunong na pangyahan kuan bitaw. Muto sa una nga Mm. sa nihinay man father akong kuan di ko kabati father sa sunod na lang Ah, father. Sa di sunod ka na lang klaro na father. mo. Di ko kabati sa inyohang kuan kay hinay kaayo. Ako Sige, magkuan sa Sis ako Linda. mag-restart sa ako father. Sorry Sige, po. sige, Sis Linda. So, ang naintindihan ko kay Sis Linda, may, may, ah, ah, may kabit yung kanyang asawa and then nagbago na ngayon. So, yun yung naintindihan ko sa kanyang sinishare sa atin. Brother Jando? Okay, ating isunod si Brother Danny. Brother Danny, good evening. Click unmute, bro. Hello. Oh, Hello, Brother Danny. Taga saan? dito sa season Pangasinan po. Pangasinan. Anong may paglingkod namin sa iyo, Brother Danny? Yung kasi itong Reverence book nito para Yes. binigay dito na aking kasamang si Sister Jocelyn Gandang doon Mm. sa Abayaw, Mm. Malaysia siya. Mm. So, Father, paano ko i-deliver yung sarili ko? Ngayon naman Mag-self-deliverance. kontra naman lahat ng mga pamilya ko. Wala namang tumutulong sa akin. Okay. Paano ka mag-self-deliverance sa sarili mo? No, nandyan po sa aklat, 'di ba? And then yung guide and flow sa Facebook ko na may check na blue. Yung Facebook ko na check na blue, pinipin ko po doon yung guide and flow. Nandun po. Basahin niyo po 'yon. Sundin mo 'yon. Saan yan? Sa Facebook page ko. Sa Facebook page ko, official Facebook page ko, Oo. Darwin Gitiano Anyuber. May check na blue, verified. Oh. And may pin doon, na pin ko, may mga announcement, may mga contact person. Nandun ang guide and flow how to do deliverance. Okay? Ganun mo, sorry. Sige po, Father. God bless, Brother Danny. Pag-aralan mo. Iyon ang susunod ko baka sakaling ako na mild stroke. Mild stroke ko, hindi ako makakagalaw ng tama. Yung pagsasalita mo, naapektuhan din. And then mag-deliverance din ako mamaya. Okay? Mamaya. Father, mag-bless din ako ng mga religious items ninyo. Mamaya. Nag-prepare ka na. Oh, yan. And then, consult your doctor also, ha? So, may kung ako dito sa bayan namin, libre naman ang walang bayan. Oo. That's good. Ang ganda. No. Sana sa buong Pilipinas na yan, libre. Magkaabi lahat ng mahihirap. Opo. Thank you, Father. Thank you. Sige, Brother Danny, ha? God bless. Thank you. Sige. Okay, thank you kay Brother Danny. So, dito naman tayo ngayon sa next naman na nagbukas camera. Si Ate Sabina Autentico. Ate Sabina, good evening. Good evening po sa ating lahat. Good evening evening, po, Brother Sabina. Jando at kay Father Darwin. Taga saan? Talibon po. Oy, Talibon. Taga Butchil din. Anong tanong mo, kapatid? Kasi bakit yung ibang pare pag magsahumili, yung sa mass, bakit hindi na sila nagsabi ng kunwari,
the gospel according to Saint Matthew. Kunwari lang yun. Bakit diretso na sila sa the gospel according to Matthew, wala ng saint. Kasi doon, nung nasa nabunturan pa ako, nung pumapasok ako sa CFD, nung may speaker namin, sinasabi niya na yun daw ang simula sa New Age. Nakapasok na daw sa simbahan yung New Age. Kaya hindi na sila nagsabi ng Saint Matthew. Diretso na ng Matthew. Yun po. Bakit po? Ngayon, Ano po tanong mo. ang explanation? Opo. So, maganda na obserbasyon na remind na natin yung mga pari. Totoo naman na may New Age, pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon. So, i-remind natin yung mga kasamahan nating pari nakikinig ngayon, no? Lagyan nating Saint Mateo dahil hindi naman yun kapitbahay natin si Mateo. Hindi din kapitbahay si Lucas. So, let us continue doing fraternal correction and reminder sa ating mahal na mga kaparian, and then pwede mo i-confront yung pari. Father, bakit hindi mo lagyan din Saint Mateo? Hindi naman natin kapitbahay niya si Mateo na yan. Sino ba yung si Pedro? So, lagyan natin ng saint. Yun po talaga ang dapat. Pero, totoo naman yun na marami na, dahil nasa new era na tayo ngayon, yun, marami na mga new age movement, di ba? So, nakapasok na talaga. Sang-ayon man tayo sa hindi. Pero, anong gawin natin para mag-purify tayo? Dahil nadumihan tayo sa mga maling aral, sa new age movement, sa mga occultism katulad niyan, albularyo, faith healer, na nadumihan talaga tayo. At salamat sa Diyos, nandito ang kanyang salita. John chapter 15 verse 3, nalinis na kayo dahil nakinig kayo sa akin. So when we continue reading the Word of God, not only the Word of God, not only the Bible is the Word of God, as well as the teachings of the church is the Word of God. Di ba? So ang Word of God is not limited to the Bible alone. Pati na sa mga aral ng simbahan, it is still the Word of God. And then sa pagkikinig at pag-aaral natin sa dalisay na aral ng simbahan, doon, malilinis tayo partially. Pero saan ba tayo malinis totally? Sa pamagitan ng sacrament, no? Confession, baptism, confirmation, confession, Holy Eucharist, no? And then kung gusto mo nang magkaisang dibdib, sacrament of matrimony. And then kung may sakit ka naman, anointing of the sick. Sa pamamagitan ng sacrament, we are purified totally, no? Fully, no? Not only partially. So paano natin malinis yung sarili natin, no? Sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng kanyang aral, sa pamamagitan ng kanyang paraan, sa kanyang sakramento. Pero sa tanong mo, bakit, no? Let us keep on reminding our fellow brothers and sisters as well as the hierarchy. Sa pamagitan ng pagturo natin, pag-remind natin sa pari, hindi naman automatic pari ka alam mo lahat. Pwede natin i-remind yung paris priest natin. Okay? Makikinig naman yung mga pari. Okay po. Thank you. Sa pangalawang katanungan ko po, Father, curious lang ako kasi palagi po ako Bible study, tapos tanong ko lang kung yung sa kay San Juan sa apat na sa readings, di ba San Juan yun? Tapos Ano? si San Juan yun sa Apocalypse? Revelation? Yun si San Juan yung nagbaptize kay Jesus John at the Baptist. Juan. Oo. Iisa lang ba yun? John the Baptist and John Evangelist, isa ba yun? Hindi. Hindi. Iba yun si John the Baptist. Siya po ang nangunguna kay Kristo. Si John Evangelist, disipulo, apostle. One of the apostles of Jesus. Magkaiba sila. Okay. Thank you. Hindi sila isang tao. God bless, Sabina from Talibon. Yes, thank you. God bless. Patuloy ka, kapatid, ha? Opo. Okay, thank you dito kay Sabina Autentico. Tingnan mo isunod si Rani Fernandez. Brother Rani Fernandez, good evening.
Brother Rani. Hello, Brother Rani Fernandez. Good evening. Pag-click unmute. Good evening po, Bro Gando, at Oh, saka good evening, Brother Rani. Taga saan? dito po ako nakatira ngayon sa Silang Cavite, Ah, Cavite. pero taga Mindanao po ako. Kumusta kapatid? Okay lang po, Father. Ang tanong ko lang po, Father, tungkol po sa mga anak ko. Kasi yung mga anak ko nandun sa Mindanao. Tapos po, yung practice po ng biyanan ko, kasi isa siyang manggagamot. Tapos mayroon siyang yung bulong, ginagamit niya bulong. Yung sa Bisaya pa yung tayhop-tayhop. Tapos isa rin siyang kumadrona. Tapos meron din siyang ginagamit na langis na parang yung sa Bisaya pa yung may mutya na nilagay sa langis. Tapos yun ay painom niya sa mga pinapaanak niya. Pati nga yung asawa ko, ganun din. Siya ang nagpaanak ng asawa ko yung anak niya eh. Mabilis lang talaga na manganak kasi pinainom niya para daw in-induce. Yun ang sabi ng asawa ko ng anak. Tapos sa ginan ko rin na lalaki, isa po siyang tribal leader kung sa Bisaya pa. Ibang term Timuay. Tapos mayroon din silang mga ritual na padugo. Pati rin ako na ganun din na nagpadugo rin kami ng asawa ko na ang ibig sabihin niya yung daga lupa yung tawag sa kanila. Tapos anong tanong mo, bro? Ang tanong ko, ano pong epekto po niyan, Father, sa anak ko kasi nandun sa malayo eh. Tapos nandito Ilan kami. yung anak mo, kapatid? Tatlo. Ang unang advice ko, may apekto talaga yung mga occult sa atin, no? Pati ako may effect din yung mga occult ng ninuno natin. So anong dapat natin gawin? Increase our knowledge. No, increase our knowledge because knowledge is power. And then ibahagi natin sa biyanan mo. Continue to catechize. Stop criticizing. Start catechizing. Ito yung turo ng simbahan, di ba? Ngayon, yun ang ebanghelyo natin ngayon. Sabi ni Kristo, bakit nyo tinuturo yung aral ng mga ninuno ninyo? Instead, yung sugo ng Diyos. Yan po ang ebanghelyo ngayon, di ba? So yan, continue increasing our faith, increasing our knowledge, and then continue to be a missionary, an evangelizer to our own family. And then, explain mo dahil extended family mo na yon, by law, by affinity, di ba? So, mother-in-law mo, di ba? Mother-in-law ba yon? Or father-in-law? Yung Opo, Father. mother-in-law. So, sa pag-uwi mo dun Mother-in-law sa at i-catechize father-in-law mo ko sila. po. Mga father-in-law. So, yung parents-in-law mo, i-gather mo sila. And then, mag-usap tayo. And then, ito yung makinig ka din sa kanila. No? Yung ating explanation sa catechism, hindi ba judging them? Dahil sa likod ng kanilang isipan, ginagamit sila ng Diyos, di ba? Para sa kanila, ito yung gift ko sa Diyos. At then, gagamitin ko ito para makapag-serve naman ako sa aking kapwa. So, yan ang katotohanan nila ngayon. Ang level of truth na nalaman nila, di ba? So, mas mataas yung sayo dahil galing yun sa simbahan. So, si Kristo nagtayo ng simbahan, just explain them, just catechize them. Sa pag-uwi mo, meron naman tayong YouTube group chat, meron na tayong messenger, pwede tayong mag-usap without judging each other. Masama ka na, hindi naman. Masama yung nanay mo, no? Yung mother-in-law mo, no? So, sa paggamit niya ng occult, akala niya, nakasunod siya sa kalooban ng Diyos, di ba? So, anong dapat natin gawin? Hindi tayo judgmental sa kanila.
ituro na lang natin yung kaalaman natin patungkol. Mag-quote ka ng CCC, mag-quote ka ng Biblia, mag-quote ka ng salita ng Diyos at particular experience natin na narinig mo sa punto por punto. Malaking tulong po yun. Huwag mong awayin. Don't criticize them. Just catechize them. Father, kapatid, Yes po, Father. Rani? Yun po Opo. ang sagot ko, kapatid. Kayo, Meron ka ba bang Sige po, katanungan? Father. God Meron bless, pa po, kapatid, Father, ha? kasi Meron pa. Sige, bro. isa na lang po. Kasi ang alam ko po, dati yung brother-in-law ko, yung kapatid ng asawa ko, mayroong siyang sakit na yung sa mukha na yung dagta daw na yung puno, yung baluno. Nadagtaan po yung mukha niya tapos nasunog. Tapos, anong dagta? Ganun, iyak ng iyak yung duga. Duga. Yung tagok, kung sa Bisaya Tagok. pa, tagok yung galing sa puno na puno. And then? Tapos, natuluan siya kasi umuulan, umaambon, umuulan. Tapos, sumilong sila dun sa puno ng baluno. Tapos, yung mukha niya natuluan yung mukha niya yung galing sa puno ng baluno. Tapos, nasunog yung mukha niya. And then? Tapos, ayun, yung mga ilang gabi na, yung natulog yung biyanan ko, kasi kwento rin to ng asawa ko eh. Mayroon daw na panaginipan yung biyanan kong babae na si Mama Mary daw, na naginip daw na ganito ang gawin. May tinuro na isa ring puno na yan ang gamot na dagta rin dagta rin ng puno, yung tinatawag na latipo na puno. Yun ang hinanap niya na puno. Tapos nahanap yun na puno, yung dagta niya kulay orange. Tapos yun ang inilagay niya sa mukha. Tapos gano'n na gumaling yung na yung mukha niya. Nawala Gumaling siya. Sa yung parang panaginip lang. nasunog na mukha. Bumalik na normal. Sa panaginip lang. Gumaling. Yung And then, hindi, anong sa tanong mo? panaginip, yun lang. May nagsabi kasi, totoo ba yun? Tama ba yun, Father, na yun ba yung tinatawag na medium? Na may nagpanaginip si Mama Mary sa kanya, tapos tinuro sa kanya yung ganitong gamot, ang ipagamot sa mukha niya. Una, hindi tayo maniwala agad, ha? Dahil Satan is master of deception. No, yan ang ilagay Ayun sa nila ipo na bro. So ang tanong mo, tungkol po yun sa yung nagpanaginip sa kanya si Mama Mary, si yung Mama nagpanaginip Mary ba tapos yun? tinuro Una, sa kanya yung pwede si gamot Mama Mary, nun. pwede po din hindi. No, pwede si Mama Mary, pwede din hindi. And then, anong sabi ni San Juan sa atin? Do not trust immediately every spirit. So, wag kang maniwala agad. Di ba? Dahil tayo mga Katoliko, madali tayong maniwala eh. So, anong gawin natin? Ang sabi ni Father Sikia, let us make healthy discernment. Let us be more discerning and be more watchful or vigilant. No? So, anong gagawin natin? Hindi tayo maniwala agad kung si Mama Mary ba yun or hindi. No? Basta, ang gawin natin na dahil gumaling siya, no? Gumaling siya. Ma-amaze tayo Opo, dahil Father. may preternatural. Yung kaaway natin, isang lang, yung Ang kaaway ganyan po. natin, yung kaaway natin, ay meron silang preternatural power. Kaya nga, sa CCC 21:16, anong sabi ng CCC? All forms of divination are to be rejected. Bakit tinatawag sila na divination? They will appear before us as divine, seemingly divine.
So all forms of divination, hindi na sinabi ng CCC na some forms of divination are to be rejected. All forms, no? So sino mag-determine yan? Hindi ako, hindi ikaw, kundi ang simbahan po. So matagal pa. Dapat natin paniniwalaan, di ba? So, yan kapatid. Anong sunod mo na tanong? Ganun pala, Father. Tapos ngayon, hanggang ngayon, ginagamit pa nila eh. Ako nga eh, ganun din. Yun, Yung din ginagamit ko dati eh. Yung mga sugat yun, ko, yun bigla ang talagang paraan. Yun ang gagawin ng kaaway natin. Instead, lalapit tayo sa doktor. Instead, na magpa-check tayo para ma-diagnose tayo ng wasto. Hindi na. No? Pupunta na tayo sa mga faith healer. Anong sabi ng simbahan? Babasahin na parang may ano tayo, basihan. Ito po. Sundan nyo ako, CCC 21:17 po. All practices of magic or sorcery by which one attempts to tame occult powers so as to place them at one's service and have supernatural power over others, even if this were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of religion. So, hindi lahat na healing ay galing sa Diyos. Anong sabi dito? Recourse sa ibabang bahagi, na recourse the so-called traditional cures. Ano ito? The church for her part warns the faithful against it. Recourse the so-called traditional cures. Faith healers po ito. Does not justify either the invocation of evil powers or the exploitation of others' credulity. So, recourse to the so-called traditional cures. The church, in her parts, warned the faithful against it. No, not only warns, but condemn these practices. These practices are even more to be condemned. No, grabe no? Pero pinopromote natin. Pumunta ka doon. May kapangyarihan siya. When accompanied by intention of harming someone or when they have recourse to intervention of demons, wearing charms. No, meron nang isusuot na mga charms, mga amulets. No? Is also reprehensible. Reprehensible, delikado. Spiritism often implies divination. Yung mga spirito na mag-appear sa iyo. Spiritism often implies divination or magical practices. The church, for her part, warns the faithful against it. Recourse to the so-called traditional cures does not justify either the invocation of evil, does not justify. Hindi pang ka-justify natin yan, yung healing na dulot ng isang traditional healer. Nandyan yan sa CCC, official teaching ng simbahan. Hindi po yan akin, kapatid. May tanong ka pa ba, kapatid? wala na, Father. Malinaw na po. Sige po, salamat po. Okay, thank you sa And iyo. then, 9:30 na, Brother Jando? Wala na akong tatanggapin. Tayo? Oh, Yes. Father Darwin, may isang ano dito na parang emergency to, isang tanong. 15 years na daw sila pong nabasa ko sa YouTube ngayon bago lang. Parang emergency to. Isang tanong lang siya eh. 15 years na daw. Leticia Tan yata. So, 15 years na daw sila kinukulam. Ayaw lang tumigil. So, ano daw pong gagawin nila? Isa lang to, Father. Una, ang gawin nila cares. Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. And then, sunod nilang gagawin, pupunta sila sa pari nila. No? Sa pinakamalapit na exorcist or deliverance team na connected sa exorcist po para matulungan sila. And then kung wala silang malapitan, for the meantime, pwede nila gagamitin yung deliverance prayer. I-renounce nila ang paglapit nila ng albularyo, magkaisa ang buong pamilya to do deliverance to their house, to do deliverance to their family circle. Kung wala pa silang malalapitan, instead, lalapit kayo sa mga known healers, mga traditional healers sa ating kapaligiran. Pinagbabawal po sa simbahan yun, CCC 21:17. Kapatid?
Okay. Mag-self-deliverance sila, Salamat kapatid. po. Kung wala Salamat po. pang malapitan na exorcist or team, deliverance team, mag-self-deliverance sila, and then sali sila every Sunday dito dahil sisikapin ko na magsakripisyo na ako para sa mga kasama natin as long as wala akong talk. Okay. So, Brother Darwin, hanggang doon lang yung tanungan? Yes, dahil mag-bless na tayo and then simple prayer of deliverance pa ako sa inyo sa mga sakit ninyo. Okay. At mga karamdaman niyo. At mga harassment. Okay, so dito kay Brother Tudy So, sana Boy. makasali sila ngayon, bro. Oo. Kay Brother Tudy Boy tsaka kay Flor Delisa de la Cruz. I think next Sunday naman po ulit para sa makapagtanong kayo kay Father Darwin. So, Brother Darwin, go ahead. Wala ngayon si Brother Windel, no? Brother Tata lang. Andyan si Brother Wendell. Pero hindi ko naman alam kung si Brother Wendell ba yan. Si Brother Windel. Brother Windel, pag-greet mo na. Brother Wendell, good evening sa iyo, Brother Wendell. There pa you. Here na me. Ayun. Hello, good evening, Father. Good evening sa good evening, lahat Brother nating Windel. mga kapatid na sumusubaybay. Katoliko at hindi Katoliko. Welcome po. Regards mo ako sa obispo mo, Brother Windel. Yes, Father. Yes, Father. Friendship sila, friendship. Okay, Father. Then, ikapikais, sana may mga pari na mga close to nyo na makatikais natin through alam mo, nakaintindi ako sa kanila dahil lalo na yung mga kasama nating pari, bakit hindi sila yung kaalaman nila ay pati ako, naka-learn lang ako sa exorcism nung ako po ay naging pari na at na-expose ako sa mga very committed katulad ni Brother Windel, Brother Tata, Dr. Ditching at Brother Rolly Bangos. Kailangan lagi ito po ay palatandaan na dagdagan pa natin yung catechism sa loob ng simbahan, Brother Windel, pati na yung hierarchy dahil nag-audience ako sa mahal natin na obispo, Brother Windel, si Bishop Abit Uy. Sabi niya, kailangan talaga na may commission on exorcism na obispo sa CBCP para naman mag-guided kami nito dahil hindi ito tinuturo sa seminaryo. So, backjob tayo nito, Brother Windel. And then, patuloy natin programa. Dahil, continue praying. Ang hirap talaga dito, no? Galing pa sa mga mataas na hierarchy ang pumapabor at nag-promote ng albularyo. Totoo. So, imagine, mataas na hierarchy ng simbahan pagkatapos pinapabaran ang albularyo. At maliban yan, yung sinasabing, bakit nyo binabanggit yung demonyo? Palagi na lang kayo nagbanggit ng demonyo. Nadidemonyo na kayo. Nakalimutan na ba? O di ba niya na basa na kahit nga si Saint John Chrysostom, anong sabi niya? We preach this not because our discourse of the devil is weight to us, but because this doctrine is full of security to us. So, paano natin, by virtue of baptism and confirmation, we are all soldiers of Christ and we are called to fight under His banner. Paano po natin makipagdigmaan kung hindi natin tatalakayin ang mga taktika ng demonyo? So kaya nga, nakakagulat talaga na kahit sa mga ordained ministers at sa high rank pa ang kumukontra. Kaya maka-establish na ito ng doubt sa mga nagsubaybay. Sino ba ang paniniwalaan? Itong mga lelang o paring exorcist o itong obispo? Yun, maka-establish ng doubt. Walang pagkakaiba sa... ang paniniwa, Brother Windel,
ang paniniwalaan natin yung official teaching ng simbahan. Yes. Higit pa yun. Yes. Oh. Kaya nga, ang tinuturo natin dito, hindi opinion ko, hindi opinion ni Brother Windel, kundi ang official teaching ng simbahan. Yan po. Mas mabigat yan. Kahit laigo lang yon, example, Brother Windel against me. Mas mabigat yung kay Brother Windel kung nagbabase siya sa teaching ng simbahan. Kahit pari po ako. Di ba? So, yung pari ay nagbigay ng homilya sa kanyang opinion, sa kanyang sariling reflection, mas mabigat yung sinabi ni Brother Windel kaysa personal opinion. Kaya nga, nabasa mo ba yung aklat ni Brother Windel? Yung Jesus of Nazareth ni Pope Benedict XVI? May introduction doon, Brother Windel. Ang sabi niya, this is only my personal subjective theological reflection. Ano sabi niya? This is only my personal theological reflection. And you are free to contradict me. Ang ganda, no? Sa tupapa na yun, Brother Wendell. You are free to contradict me. Bakit? Bakit sinabi niya yan, Brother Wendell? Dahil konbensido siya yung mga ilang sinasabi niya doon ay personal theological reflection. Therefore, you are free to contradict me. In like manner din, no? Kapag walang official na turo ang simbahan, we are free to give our opinion, Brother Wendell. Pero kung may turo ng simbahan, hindi pwedeng personal opinion yon. Dapat mag-prevail yung official teaching ng simbahan greater than our own opinion. Brother Windel. So, may mali kasing mga theological ideas yung iba kahit mataas na high rank na sa ating simbahan dahil para sa kanila, ang demonyo, yun ang mga tao na masasama ang ugali, mga makasalanan. Pero kung yun man ang kanilang idea, walang pagkakaiba yon sa idea noon, ancient belief, na ang mundo ay flat. Kung ang mundo ay flat, hindi ba nag-exist ang tunay na mundo? So kung may naniniwala na ang mga demonyo ay yung mga tao lang na mga masasama, hindi ba nag-exist talaga ang ating spiritual na kalaban ngayon? Nag-exist, Bro Wendell. Bago lang tayo nag-exercise, no? So, mas mabuti na maka-experience. Iba talaga yung maka-experience, Brother Wendell. Yes. Nawala si Brother Wendell? Akala ko nawala. Yung video lang pala nawala. And then, patuloy lang tayo, Brother Wendell, sa pamagitan ng ating programa dito. Malaki yung natin, scope at maabot natin. Kanina, may from Canada, Brother Wendell, bumibisita sa ating office. More than almost 300 ang bumibisita natin kanina sa office natin. Sikip na yung office natin dito, Brother Wendell. Dahil ang dami, ako po ay nasisiyahan despite sa mga nangyari sa ating lalo-lalo na sa Osamis, Brother Wendell. Pero patuloy lang tayo magdasal, Brother Wendell. Habang padami na ang mga na-influence natin dahil yung mga pinagbisitahan natin ng mga dioceses tulad ng Lawag, meron na silang appointed exorcist. Yung nabisitahan namin na Cotabato, meron na din sila. Meron na din. Sa Davao. Sa Davao meron na din. So, parami. Pero parami din ang kumontra sa atin. Yan ang patunay na sa Diyos talaga tayo, Brother Wendell. No? Amen. Father Darwin, connected po din sa Angel. pag sinabi ng bishop, kasi dito sa Japan, actually nakikinig yung isang ngayon. Mayroon daw na sinabi namin doon sa isang Pilipina na yun nga na bawal nga yung mag-communion yung hindi na hindi kasal sa pare. So yung pare po, alam niya.
Ngayon, ang nangyari, medyo nag-concern itong Pilipina dahil paano yan, Father? Lahat kami rito hindi kasal sa pare. Di ba? Dito po sa Japan kasi ganun eh. Puro mga civil lang sila. No? At the same time, hindi Catholic yung mga Hapon na asawa. So ngayon, nag-concert siya. Ang daming, para sa mga nakikinig ngayon, ang daming Filipina talaga halos dito sa buong Japan na walang ganun. Lahat nagsisimba, nagsusubo ngayon ng communion. Nagtinanong niya po ako dahil kaibigan nga ni Mrs. Nakikinig siya ngayon. Ngayon, so yung concern na yun, halos kami rito, medyo nag-ano siya. Kasi sinabihan siya nung pare, nag-concern siya, paano po yan? Ang dami po namin dito, hindi kami lahat kasal, nagsusubo ng banal na hostia. Ngayon, sabi daw po nung pare, kinausap niya yung bishop daw, no? So, actually, kinonfirm ko yan doon sa bishop, parang hindi naman. Pero, ang sabi daw nung pare, kinausap daw yung bishop. Ang tanong ko, bishop pa nagsabi sabi daw nung pare, sige, tinatanong ko yan. Nung tinanong niya sa bishop, sabi daw po, hindi, nagkaalala nga ako doon sa sabi ng bishop. Sabi ng bishop, sige, pabayaan nyo yung mga kahit civil sila, kahit hindi, mga manasa mortal, pabayaan nyo silang subuan na subuan. Sabi daw ng bishop. Medyo naano ko doon, nag-concern ako doon. Nakikinig siya ngayon. Is that Unang-una, bro, legal siya basta bishop Angel. sabi? O nagkasala si bishop? Ano pa yung Unang-una, Brother Angel, hindi naman sila magkapareho ng religion eh. Nandun consider natin. No, iba yung pananampalataya nila, di ba? May sulat si San Pablo, brother. Iba yung konteksto nila sa konteksto na pareha silang Katoliko, di ba? Nakuha mo ba yung punto ko? Hindi magkatulad. Ibang reliyon. Dahil hindi natin ma-force yung ang husband niya na magpakasal dahil hindi naman siya Katoliko, hindi din Kristiyano. Yung talata, Brother Windel, na maging banal yung yung asawa ng Kristiyano na hindi pananampalataya, maging banal dahil sa kanyang asawa. So, Unang Korinto ba yon? Babasahin natin. Chapter 7 verse 13 to 15. Basahin natin, Brother Angel. Dahil iba yung bro, yun yata tinatawag na Saint Paul privilege. Saint Paul privilege, bro. Magkaiba dahil gustong-gusto na niya na magpakasal. Ayaw pero lang mga ano nila. Iba. Hindi natin ma-force sila Pero kung pareho lang sila ng pananampalataya, wala nang problema, di ba? So, yun, doon nanggaling ang obispo, kapatid. Dahil hindi sila Kristiyano, yung asawa niya hindi Kristiyano, di ba? Hindi din Katoliko, hindi Kristiyano. So, siguro i-propose na lang niya mixed marriage. Mas mabuti na i-propose niya. Pero ayaw hindi nga daw, Father. Ayaw nung mga yan, no? It is beyond her control, kapatid. Hindi yan kasalanan. Dahil gusto-gusto na niya. Sa kanyang side, kapatid, gustong-gusto na niya, di ba? Kasalanan ba niya yon? Hindi. By virtue, may baptism by desire, di ba? Kapatid? Yes, Father. So yan, sa kanyang kapatid, gustong-gusto na niya. Dilema di ba? Iba din yon. Iba din yung pero wag kang mag-alala, kapatid, din magtatanong ako pa tungkol dyan. Partial lang itong sagot ko. Personal opinion ko ito you're free to contradict me and then I will ask to the authority about this. Sa mga canon lawyer po ito, kapatid. Sa canon law po ito. So magtanong ako sa canon law, i-remind mo ako, Brother Jando, magtanong ako. Pero partial lang itong sagot ko, kapatid. Inaalaw siguro sa obispo dahil hindi sila full and privilege, kapatid. Tsaka siguro iba naman yun. Example, brother, bro Angel. Example sa'yo. Example lang. May nag-asawa ka, kasal ka na. Hindi pa kayo kasal. Puro kayo Katoliko. Iba yon. Ibang usapan yon. Di ba? Yun, Brother Wendell, Brother Angel. Hindi magkapariho. May pastoral approach ang simbahan. Kasalanan ba ng gustong-gusto na siyang magpakasal? Pero iba
yung pananampalataya ng isang tao. It is Paul and privilege. Pero magtatanong pa ako para ma-elaborate natin yan ng mas, para hindi tayo judgmental. Dahil iba-iba yung sitwasyon eh. So ang simbahan nag-pastoral approach every situation. Walang hindi yun general na solution dahil different ang may pastoral approach tayo. So ang simbahan ay laging tumutubo sa kanyang pastoral approach. Iba ang sitwasyon na puro Katoliko kayo, hindi nagpakasal. Di ba, Brother Angel? And then, Father, actually, yung bishop nakausap ko. May bishop nakausap ko kahapon lang. At ayoko magsalita naman. Sabi niya, Americans, no, I didn't say that. Sabi niya gano'n. So ngayon, pero tinanong ko na, Bishop, sabi ko, ako kasi nag-serve nung at nakausap ko. Sabi ko, paano po yung pagsubo niyo? Pwede ba, tinanong ko diretso sa kanya, kay Bishop dito. No? So sabi ko gano'n, so are you allowing it? Ina-allow mo ba na kahit hindi may mortal sin, live-in, straight from your authority? Sabi ko, are you allowing na kahit sino na pwede magsubo? Ito po galing sa ng Japan, ayoko lang may chismis or something, no. Very important kasi we're talking about sacrilege, no. We're talking about very very dito na grave sin. So alam niyo, sabi niya ni Bishop mismo, kausap namin ni Mrs. Sabi niya, yes, sabi niya, whoever wants to sabi niya gano'n, to receive, I'll give. Anong opinion niyo doon? Whoever, I don't wanna tell them ganito. Sabi niya kasi baka may skandalo, hindi na sila magsimba, sabi niya. So concerned ako ngayon dun sa grave sin na mangyayari ng mga tao at yung hindi nila sinasabi yung Catholic teachings natin. Ano masasabi niya kapatid, sabi niya ni Bishop? Una kapatid, dahil lumilinya siya, kanya yung yung nag-receive, yun ang may problema, may culpability, hindi yung nagsubo, di ba? Dahil hindi naman ako mag-judge, nagsisisi siya, nagkasal na siya, hindi ko alam dahil ang daming tao nandiyan, hindi ko alam di ba? So bilang pari, bilang lay minister, isusubo mo talaga sa kanya ang katawan ni Kristo. So siya may culpability before the Lord, not the one who give the communion. Dahil tayo ang mag-examine, hindi ang pari na nagmisa kayo. Hindi kayo mga umunyon niya yun, ha? Yung mga Pero, ayan, siguro ang punto ng obispo, kapatid, na kung lilinya ka, ibibigay ko talaga katawan ni Kristo. Pero hindi ako mag-judge sa'yo. May mortal sin ka. Maging judgmental tayo sa kapwa natin. So, as long as kailangan natin ng katikisya, Brother Angel. So itong programa natin, malaking tulong talaga ito. So hindi kasalanan ng obispo nang magbigay. Pero may kakulangan siguro ang simbahan, yung punto mo, Brother Angel, ng katikingin natin yung katikis. Yung sin of omission din na, di ba, obligasyon din ng mga pari at obispo to tell them. And that's what I'm trying to say. Kung hindi mo ngayon tinatago natin yon, sabi mo nga, a Catholic teaching is the highest authority. So kung tinuturo yon at hindi natin sinasabi sa mga tao, do you think there's no sin of omission in part of the bishop and the priest? Yes. Tama ka, bro. So malaking tulong to yung ating ginagawa, Brother Angel. Nakaka-concern. Yun lang po, Father. Patuloy lang tayo, kapatid. No? And then, sa maliit na paraan natin dito sa programa natin, at tuturo naman natin ng buo yung aral ng simbahan, kapatid. Okay? And then, magtanong pa din ako sa ating expert patungkol dun sa, bro, about sa yung Pauline privilege and Petrine privilege. Dalawa yun eh. Pauline privilege and Petrine privilege. Angel? Yes, brother. So mag-bless na ako. Yeah, blessing na po, brother. Very interesting tong maabot tayo ng 868 views dito sa Punto per Punto YouTube channel natin. And then mag-bless na ako sa inyong mga, by the way, kung merong pari na mag-bless ng mga asilin nyo, mas mabuti punta kayo. Last resort na po itong ginagawa natin, ha? Baka mapanatik na kayo kay Father Darwin. I hope we will, by doing catechism every
every night sa punto per punto, maging authentic yung faith natin, hindi fanatic. Brother Jando? Yes, okay, Brother Darwin, go ahead. Nandyan ka pa ba? Yes, nandito. So, mag-bless na tayo, Brother Jando. And then, tapos nito, mag-pray. A simple prayer of deliverance lang tayo, ha? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. The blessing of salt. You creature of salt, I purge of evil with the living God, by the true God, and with the holy God, by the God who ordered you, through Isaiah the prophet, to be cast into water, to cure its untruthfulness, with thou purified salt, with the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished. And let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead in the world before. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would deign of goodness to bless and sanctify this creature of soul, which you have given for the use of mankind. May all that use that find another remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit. Through Christ, our Lord. Amen. So lahat ng yung salt ay holy and exorcised salt because of the ritual of the church, not because of Father Darwin, because of the ritual of the church, the Roman ritual. Lahat ng pari po makabless ng salt. It should be rock salt. 2 Kings chapter 2 verse 19. Ang unang gumamit ng holy salt, si Prophet Eliseo. Pinupoison po yung ilog. At binibless ni Prophet Eliseo ang asin. At pinisprinkle niya sa ilog yung asin. At niligtas ni Prophet Eliseo ang buong bayan ng Diyos using holy salt. Okay? And then, sinong gagamit ng holy salt? Ang ritual lang ang pasasalitain natin. Sabi ng ritual, sanctify this creature of salt which you have given for the use of mankind. Ano sabi? For the use of mankind. Sinong gagamit? Hindi lang pare, hindi lang exorcist, hindi lang madre, hindi lang religious, kundi humankind. All mankind. Use of mankind. Okay? Sunod natin i-bless yung tubig ninyo. God's creature, water. I purge you of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, his Son, the Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to braces against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, by the power of the self-same Jesus Christ, O Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world before. God, for man's salvation, those dispense wondrous mysteries with the efficacious sign of water, hearkens our prayer, pouring forth benediction upon this element, as we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. It transforms in joy, spirit of goodness, an air of peace, freed from baneful and endless snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that rule the end be banished, so that they may possess the world being the sick, and calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ, O Lord. May the salt and water be mixed together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May the salt and water be mixed together. In the name of the Father. Haluan nyo ng kauting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you. And with your spirit. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adverse army, who overcome the phrases of differing enemy, humility put down, hostile influences, prostrate and fearsome, we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with a Jewish witness, wherever it is sprinkled in your name, may devil's infection cease, venomous terror driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy
through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. Yung asin ninyo ay, ang tubig ninyo ay holy and exercise water. Ano ang sabi ng simbahan dito sa ritual natin? Sabi niya, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, these creatures serve you in expelling demons and curing diseases. Anong dulot nito? Ang intention ng simbahan? It expels demon. Hindi po yan galing sa akin. Galing po yan sa ritual, Roman ritual ng simbahan. It expels demon and curing diseases. Wow. At hindi lang yan, no? Ano pang sinabi ng simbahan? Let such home enjoy a spirit of goodness, an air of peace. It expels demon, it cures different illnesses, and it transforms us. Conversion. We experience the spirit of goodness and air of peace. Wow. So, be generous in sprinkling the holy and exercise water bago tayo matulog po. Na? Anong sabi dito? At yung pintuan ninyo, lagyan nyo ng water, holy water font. Sa paglakad ninyo, sa pagpasok ninyo, do a great devotion. Do a sign of the cross with great devotion po. Okay? Kung mahabit natin ito na magandang habit, marami tayong matutulungan po. Okay? Nandyan po yan sa ritual. Sunod natin i-bless yung olive oil ninyo. Hindi po BB oil ha. Hindi din efficacent oil. Baka isalin nyo yung pau de arco ninyo. Yung maintenance na gamot. Hindi po yun kasali. Should be olive, 100% pure olive oil. Okay? Blessing of oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, it casts out the demon from you, the God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead in the world by fire. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service with acknowledgement, please you to regard favorably and to bless and hallow this creature oil, which by your power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it anointing the sick, so that when they may dwell, they may give thanks to you, the living and true God. Grant you pray that those who use this oil, which we are blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of adversity for man, made in your image and redeemed with his blood you have Son, so that he may never again suffer the sting of his serpent. Through Christ our Lord. Amen. Amen. So lahat ng olive oil niyo ay holy and exercise oil. Dapat actual ha, hindi yung recorded na. Maraming nagtanong eh. So isunod natin yung incense, candles, rosaries, cross, Benedictine middles, Benedictine rings or bell, holy images of God, holy images of the saints, holy images of the angels, scapulars, all your religious items in your hands, ha? Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to him we embraced the ministry he has entrusted to his bride, the church. Grant now your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items, that we will henceforth use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits,
rendering them powerless, unable to harm the elected your priests and people, to whomever these religious items might restrain the devil and his demons. Flee in fear, never daring to harm nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Thank you, Lord. Lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exercise sacramentals. Yung mga religious items, hindi po yun matawag na sacramentals. After the blessing, matatawag na natin na sacramentals po. So ngayon, magsimula tayo. Mag-renounce muna tayo ha. Sabay kayo sa akin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the name of Jesus, sabay kayo sa akin, I renounce all my superstitious belief, occultism. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. 3 times. In the name of Jesus, I renounce all my superstitious belief, occult involvements, non-Catholic beliefs, non-Catholic practices. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all my superstitious belief, occult practices, occultism, non-Catholic beliefs, non-Catholic practices. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. And I consecrate myself to the Sacred Heart of Jesus, an Immaculate Heart of Mary, and I seal myself to the precious blood of Jesus Christ. Amen. Receive the Holy Spirit by this aspiration, together with God's blessing. Peace be with you and with your spirit. Receive the sign of the cross upon your forehead and upon your heart. Enter in the service of heavenly commandments, and may in your conduct you may deserve henceforth to be known as God's temple. And after you have entered the church of God, acknowledge with joy that you have escaped the clutches of death. Abhor idols and reject their images. Abhor infidelity from God. Renounce the evil and faithlessness. Abhor the evil of heresy and false beliefs. Worship God alone, the Father Almighty, and Jesus Christ, his sole begotten Son, our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world be far. Bow down your head. You do I implore, Holy Father, Almighty, eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt. Through the night of this world, that they may show the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of their heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever, through Christ our Lord. Amen. Amen. Gamitin niyo yung holy oil po. Mag-consecrate tayo sa senses ninyo. I sign you on your forehead that you may accept the cross of the Lord. Mag-sign the cross kayo sa noo ninyo using the oil. I sign you in the ears that you may hearken the divine precepts, ang ating mga tainga. I sign you in the eyes that you may see the grandeur of God, ang ating mga mata. I sign you on the nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ, inyong mga ilong. I sign you in the mouth that you may utter the words of life, ang ating bibig. I sign you the chest that you may believe in God, ang ating dibdib. I sign you the shoulders that you may take upon the yoke of His service, ang ating balikat. I sign you on the hands that you may work to glorify His holy name, ang ating mga kamay. I sign you in the feet that you may walk in His ways, ang ating mga paa. I sign you in your whole being, the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, you may live forever and ever.
Amen. Receive the salt of wisdom, and it be unto you a sign of reconciliation to life everlasting. Amen. Kain kayo ng kaunting salt lang, kaunti lang. Ha? And then i-bless ko yung pamilya ninyo, ha? Consecration of the family to the most sacred heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary. Most holy hearts of Jesus and Mary, unite in perfect love. As you look upon us with mercy and caring, we consecrate our hearts, our lives, our family to you. We know the beautiful example of your home in Nazareth was meant to be a model for our families. We hope to have, with your help, the unity and strong, enduring love you give to one another. May our home be filled with joy. May sincere affection, patience, tolerance, mutual respect be freely given to all. May our prayers be filled with the needs of others, not just ourselves. And may we always be close to your sacraments. Bless those who are present, as well as those who are absent, both the living and the dead. May peace be among us. And when we are tested, grant us the Christian acceptance of God's will. Keep our family close to your hearts. May your special protection be with us always. Most Sacred Heart of Jesus and Mary, hear our prayer. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Lord. Praise the Lord. Maraming salamat sa inyo. At huwag kayong mag-alala, may bukas pa. No? May bukas pa ang iyong buhay. So, susunod naman na linggo, kita-kita tayo. And then from time to time, Brother Jando, anytime ako maka-live sa ating YouTube channel, Brother Jando, pwede sila maka-interact, makausap ako. So, sa mga libre ko lang, no? And then sa Facebook ko, magkatikais ako. At then sa YouTube channel natin, hindi ako magkatikais, makikinig lang ako sa mga tanong, interaction, para marami tayong ma-reach out. So, via cellphone number, Father Darwin? Dubling sakripisyo po. Via cellphone number? Yes, via cellphone number. Yes. Ilalagay ko yung cellphone number ko, and then tatawag sila sa akin. Brother Jando, salamat. Brother Angel, patuloy tayo. Brother Windel, ating professor, salamat. At si Brother Tata, professor ko din. Salamat, Brother Tata. And then si Brother Jondri, kasama natin, na very passionate na magdepensa sa simbahan. At si Brother Jandre, Brother Aljan, Brother Romel, Brother Dens, at si Ate Ida, secret natin na prayer warriors natin sa buong mundo. Salamat po. Merong 3 a.m. na prayer warriors natin. Salamat po. Meron din 6 p.m. no dito sa atin. Laging nagdadasal at natutuwa po ako ay maraming mga bata na nagdadasal na ng rosaryo sa ating live sa YouTube channel natin na araw-araw. Salamat tayo kay Ate Edna. Brother, sino pang nandito, bro? Hindi ko na-mention. Si Romel Palma, Aljan Bagatnan. Tapos na si Aljan, no? So, sila lang. Brother Jando din, no? At God bless sa inyong lahat, and then continue praying one another, and then positive tayo kanun, isipan, and don't forget, ito yung itatak sa ating isipan at sa ating puso. Kung malunod na tayo sa problema, hindi na natin hindi na natin makaya yung sitwasyon, mga pagsubok dumating sa ating buhay. Ito lang, Jesus, I trust in you. Yun lang paulit mo. Ulit-ulitin nyo yan sa isip mo. Ulit-ulitin yan sa puso mo. Jesus, I trust in you. Amen. Amen. God bless. Fight Team Maria, tatak CFD with a humble heart. Bye-bye. Bye-bye, Father Darwin. Ayan.
Oh, monkey lagi na. Oh. Okay, so atin ang ibigay ngayon kay Brother Aljan sa kanyang pasasalamat at unahin. Brother Aljan Bagatnan from Iloilo. Brother Aljan, ikaw muna mauna mag-thank you, bro. Yes, Brother John do. At maraming salamat po na una Mukha yata inaanto ka na, bro. Sinisip po na ako kamo. Ayun. Maraming salamat sa Diyos po at sa Diyos pong pagpupurit kada kailanman. At ayun po, thank you so much din kay Father Darwin Gitgano, mga kapatid. At hindi kasi ako nakapag salita dun sa laptop kasi hindi gumagana yung mic. Kaya dito ako sa cellphone. Ayun lang po, mga kapatid. Thank you so much. Ganun ba yun? Medyo mabigat na ang ano ni Brother Aljan. At isunod naman ngayon si Brother Romel Palma. Sa kanyang pasasalamat naman from Iloilo. Brother Romel. Brother Romel. Ay, tulog na siguro yun. At naman ibigay naman ngayon kay Brother Tata naman from Uzami City. Sa kanyang pasasalamat, Brother Tata. Brother. Yes. Ayun, akala ko tulog na rin. Salamat, Brother Jondo, at maraming salamat kay Reverend Father Darwin sa panahon. Kasama na naman natin sa punto por punto, special edition. At saka humingi ko ng dispensa sa nakapasok sa ating live kung meron man, hindi natin ma-acknowledge dahil hindi natin makita ang monitor dahil medyo nahina ang signal. So, yun sa mga problema. So, maraming salamat sa pagpasok kung meron man, ha? At saka, isa lang masabi natin, since panahon sa ating Panginoon, ang isa taktika, estratehiya ng demonyo, maro ang demonyo dahil ang authority ang ginagamit nila. Ayan. Unang-una, si Judas ay isang authority, isang apostle, isang obispo, ngunit ginamit ng demonyo para kontrahin ang ating Panginoon. So, yun ang isa sa mga taktika. So, mag-ingat tayo. Pero para sa atin, para personally, wala tayong problema sa Panginoon yung lahat. Yan ang bahala. Make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the